Kate, kailangan kong figures na yan tomorrow. Mariing utos ng CEO sa pinakamasipag nitong empleyado na si Kate Mendoza. Don't worry po sir, tatapusin ko po ito tonight. Magalang na sagot ng dalaga at nagpunta agad sa cubicle. Bagamat mabilis na ang pagtatype ni Kate, ang lahat ng data ay nahirapan pa rin siyang tapusin ang report. Kaya naman inuwi niya ito sa bahay. Plano niyang tapusin ito magdamag upang hindi mapahiya sa boss. Nakatutok ang dalaga sa laptop nito at panay ang pindot at pagbuklat ng mga folder para ma-input ang data. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang biglang may narinig si Kate. Tinig iyon ng isang babaeng animoy niroromansa ng kasintahan katulad ng mga napapanood niya sa mga drama. Napahinto pa si Kate nang lalo pang lumakas ang mga ungol ng kapitbahay na parabang labis na nahihirapan. Kapwisit na yun. Ngayon pa talaga nila naisipang magsiping. Kakadistract ka. Inis na wika ng dalaga at muling nag-focus sa pagtatype sa keyboard. Subalit kahit anong gawin ni Kate na hindi ito pansinin, pilit pa rin nagsusumiksik sa tenga niya ang mga halinghing ng babae. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis pa ang dalaga at lumapit sa pader upang sana ay katukin ito. Ngunit sa pagtayo niya doon ng ilang sandali, imbes na katok ang gawin ay idinikit niya ang tenga sa dingding. Mas lalo tuloy niyang narinig ang mga ito at hindi maiwasang maalala ang minsang napanood na pelikula na may ganoong eksena. Makalipas ang ilang saglit pa, huminto na rin ang mga kapitbahay na naglaloving-loving. Muling bumalik si Kate sa lamesa at napahawak na lang sa kaniyang ulo. Sira ulong yun? Paano ko pa matatapos tong ginagawa ko? Inis na wika ng dalaga nang makitang alas 5 na ng umaga. Hindi malaman ni Kate ang gagawin dahil sa hindi niya natapos ang report na hinihingi ng CEO. Anong gagawin ko ngayon? Paano ko harapin si Sir Jack? Tulalang napaupo na lamang si Kate sa kama matapos bumangon. Bakas ang kawalan ng tulog sa mata ng dalaga. Kitang-kita ang eyebags nito. Matapos kasi niyang pakinggan ang pagsisiping ng kapitbahay, hindi na siya nakatulog pa. Hindi na rin niya magawang makapag-concentrate sa ginagawa hanggang sa mag-umaga na. Paglabas ni Kate ng pintuan, siya ring paglabas ng isang lalaki mula sa kwarto kung saan galing ang mga ungol at halinghing kanina lamang madaling araw. Nagkatinginan ng dalawa, ngunit agad na sinimangutan ni Kate ang lalaki. Pagkatapos ay mabilis na itong naglakad sa hallway patungong hagdanan. Manyakas na lalaki. Hindi na nahiya. Napakaingay nila. Hindi ba nila alam na nakakaistorbo sila? Puwisit na lalaking yun. Dahil sa kanya hindi ko natapos ang trabaho ko. Walang tigil ang pagbulong ni Kate na halos isumpa na ang lalaki. Si Sandro, ang lalaking lumabas mula sa kwarto, ay nagtaka pa sa kilos ng kapitbahay na dalaga. Halos mag-iisang linggo pa lamang siya buhat nang lumipat sa building na iyon. Anong problema ng babaeng yun? Sungit naman niya. Ganun ba ang mga nakatira dito? Bulong rin ni Sandro bago naglakad na rin sa hallway papasok sa trabaho. Buhat nang pinalaya si Sandro sa kanilang bahay, unti-unti na rin siyang nakapag-adjust. Nasanay na rin siya sa trabaho bilang isang janitor sa isang malaking kumpanya na malapit lamang sa tinutuluyang building. Binati ang binata ng supervisor nito pagdating ng locker. Sandro, mukhang ikaw na talaga ang pinakamasipag na empleyado. Palagi kang maaga. Malapit lang kasing bahay ko, Sir Rex. Walking distance lang dito. Magalang na sagot niya. Ngumiti rin ng visor. Kaya pala. O sige, pag-igihan mo na lang. Pag sinipagan mo pa, tiyak akong mariregular ka rin sa trabaho. Salamat po, sir. Saad ni Sandro at kinuha na ang map at nagsimulang maglinis. Hindi naman malaman ni Kate ang gagawin. Panay ang type niya pa rin sa laptop para kahit papaano ay mahabol pa ang report na pinapatapos ng boss nito. Lumapit ang isa sa katrabaho ni Kate na si Melanie. Kate, tawag ka ni Sir Jack sa office niya. Sige, papunta na ako. Bakas ang pag-aalala ni Kate sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nagawa ang pinatrabaho sa kanya ng amo. Lord, please. Sana naman po hindi niya ako tanggalin.
Ayoko pong mawala ng trabaho. Taimtim na nagdasal ang dalaga bago buksan ang pinto. Tulad ng dati, normal na bumati lang ang amo nito. Kate, finally you're here. Asan na ang report na pinapatapos ko sa'yo? I need to review it now. Natulala at hindi malaman kung paano magsisimula ang dalaga, kaya muling nagsalita si Jake. What are you doing there? Nasaan na? Tanong ulit nito. Kaya naman sa pagkakataong yun, lakas loob na niyang ibinuka ang bibig. Sir, pasensya na po kayo pero hindi ko po natapos ang pinapagawa niyo. What? Umalingaw-ngaw ang pasigaw na sagot ng CEO. Nataranta lalo ang dalaga at nauutal na nagpaliwanag. Pasensya na po talaga sir, hindi po kinaya ng oras at naputol muli si Kate nang magsalita agad ang boss. You disappoint me. Sinabi ko na, importante ang report na yun. Ang sabi mo aayusin mo lang kahapon at kaya mo. And then what? Yan ang sasabihin mo? Kung hindi mo kaya ang trabaho, you should have said so. Alam mo kung ano ang nakakompromise sa report na yan, Kate. Halos lumabas ang litid sa leeg ni Jack habang sumisigaw. Hindi na nagawang makasagot pa ng dalaga, nananatiling nakayuko at panay lamang ang pagkuskus sa nanginginig na kamay. Get out! Utos pa ni Jack bago hinampas ang lamesa. Dali-daling lumabas si Kate ng kwarto na nangingilid ang mga luha pabalik sa cubicle niya. Si Sandro na naglalampaso sa labas ng hallway ay narinig ang lahat kaya pumasok rin ito sa kwarto ng CEO. Galit na nagsalita si Jack nang makita ang janitor. At anong ginagawa mo dito? Seryosong nagsalita si Sandro. Kaya kayo nilalayasan ng mga empleyado nyo. Ganyan ang trato nyo sa kanila. Mga robot. Sumabat agad ang matanda. Aba, at may gana ka pang sermonan na kung tarantado ka? Mabuting ang pumayag pa ako maging janitor ka dito. Lumayas ka sa harapan ko at huwag kang makapasok-pasok dito. Suminghal lang ang binata, pahiwatig na hindi nito nagustuhan ang kilos ng matanda. Paglabas si Sandro ay hinanap niya ang pwesto ng dalaga habang patuloy sa paglalampaso ng sahig at mula sa gilid ng entrance ng workstation, nakita niyang umiiyak ang dalaga. Gayunpaman, patuloy pa rin ito sa pagtatype sa harapan ng kanyang laptop. Naisip ni Kate na tapusin ang pinapagawa ng boss. Alam niyang sa galit nito, mukhang sisantahin rin siya kaya nais niyang makabawi muna sa maling ginawa upang hindi naman magkaroon ng bad record sa kanyang resume. Napansin ni Sandro na hindi rin tumayo ang dalaga sa kanyang upuan kahit tumunog na ang bell para sa lunch break. Patuloy pa rin ito sa kanyang pagtatrabaho kaya naisipan niyang makisuyo sa kasamahan na dalhan ito ng pagkain. Alam kasi niyang kung galing ito sa kanya, tiyak na hindi ito papansinin dahil ramdam nga niya ang galit sa mata nito nang magkasalubong sila ng umaga sa hallway. Ay, thank you. Wika ni Kate sa babaeng janitress na nag-abot ng pack lunch na galing sa kantin. Ngunit hindi pa rin ito ginalaw ng dalaga at pilit na tinapos ang trabaho. Mula naman sa malayo, napailing na lang si Sandro at naisip na masama talagang ugali ni Jackson Baltasar na siyang CEO ng kumpanya. Nang matapos si Kate kinahaponan, ay muli itong bumalik sa opisina ng CEO, bit-bit ang natapos na report. Nag-aalangan pa itong kumatok bago buong lakas na pumasok. Seryosong nakatutok rin si Jack sa harapan ng kanyang laptop at hindi man lang nito nilingon ang pumasok. Takot na nagsalita si Kate at inilapag ang folder sa lamesa nito. Sir, natapos ko na pong pinapagawa niyo sa akin. Naayos ko na rin pong lahat ng iba pang nakapending sa akin na trabaho. Kanina ko po ito turn over? Nagtatakang lumingon sa wakas si Jack. What the hell are you talking about? Nag-aalangang sumagot ang dalaga. Hindi po ba tinatanggal niyo na ako? Kaya po ito turn over ko na po lahat. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Kate? Huwag mo nang sayangin ang oras ko at importante itong ginagawa ko. Go back to work and thank you for this. Mula sa pagiging galit, nagbago na rin ang tono ng matanda kaya nakahinga na rin ng magaan si Kate. Thank you po, sir. Masayang saad ng dalaga at nakangiti nang lumabas ng opisina. Maging si Sandro na nagmamasid sa dalaga ay napanatag na rin ang makitang maaliwalas na ang mukha ng dalaga.
Subalit hindi nito maiwasang magtaka kung bakit parang galit ito sa kanya. Ano kayang nagawa ko sa kanya? Wala naman akong naalala na nagkita na kami before. Tanong nito sa sarili. Nang sumunod na araw ay hindi na iwasang muling magkasabay ulit sa paglabas si Sandro at Kate sa kanya-kanya nilang kwartong inuupahan sa building. Muling umirap ang dalaga nang magtama ang kanilang mga mata bago ito nagmamadaling tinungo ang hagdanan. Sa pagkakataong yun ay napangiti na lamang si Sandro. Nagtataka man siya ay parabang natutuwa na rin kasi siya sa reaksyon palagi ng dalaga. Ang cute niya. Bulong nito sa sarili at sumunod na rin sa paglalakad. Walang kaalam-alam si Kate na sa isang kumpanya lamang sila nagtatrabaho ng kinaiinisang binata. Laking gulat nito nang makita si Sandro na nagmamap sa hallway. Aba, dito rin pala nagtatrabaho ang manyakis na yun. Inis sa saad niya bago sumakay ng elevator. Normal na nagtrabaho lamang si Kate sa harap ng kanyang laptop nang biglang ipatawag na naman siya ng CEO. Bigla tuloy siyang nag-alala na may maling nagawa sa data. Subalit sigurado siyang dinouble check niya ang lahat ng nakalagay doon. Ang pangambang nararamdaman na palitan ng tuwa nang makitang nakangiti ang boss nito at masigasig siyang binati. Kate, maupo ka. Nako, pasensya ka na kung nasigawan kita kahapon. Saad nito kaya nahiya ang dalaga. Nako sir, wala po yun. Kasalanan ko po kaya normal lang po na mapagalitan po ako. Paliwanag niya, ngunit mapilit pa rin ang matanda. No, I was at fault for that. Sa'yo ko'y binuhos ang stress ko. Marami pang ganong senaryo for sure kaya please, huwag kang basta magre-resign, okay? Ikaw ang favorite kong employee. I want you to know that. Nagpaliwanag rin si Jack. Nahihiyang puro pasasalamat lamang ang lumabas sa bibig ng dalaga. Thank you po sir. Pag-iigihan ko pa po. Good, good. Great job sa ginawa mo. Positive naman ang new investor natin. So keep up the good work, okay? And next time, ask for help kung kailangan mo. Huwag mong suluhin ng trabaho, especially kung need i-rush. Bilin pa ni Jack. Apo sir, masayang bumalik sa cubicle si Kate dahil sa papuri ng boss niya. Kahit papaano ay napanatag na siyang hindi tatanggalin sa trabaho. Nang araw ring yun, pag-out ni Kate sa trabaho, nagpunta ito sa mall upang bumili ng pangmalakasan na headset upang hindi na muling magambala ng manyakis na kapitbahay. Halos gabi-gabi pa rin kasing napuputol ang tulog niya sa tuwing mauulinigan ang mga ito. Pag-uwi niya ay naabutan na rin niya ang lalaking kapitbahay na naninigarilyo sa veranda at muli sinamangutan lamang niya ito bago pumasok sa loob. Bakit ba lagi ko nakikita ang manyakis na yun? Hindi ba sila lilipat ng asawa niya? Nakakaistorbo na sila, no? Kung pwede ko lang ireklamo sa landlady, ay naku talaga. Inis na wika ng dalaga bago ito nagtungo sa banyo. Mabilis na lumipas ang mga araw na palaging ganoon ang trato ni Kate sa binatang kapitbahay. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng masarap na tulog si Kate, bandang 11:00, bigla na lang siyang nagising sa kaluskos mula sa pintuan. Agad siyang bumangon sa kama at sinilip ang gumagalaw na doorknob. Animoy pilit itong binubuksan. Diyos ko po, nakakatakot naman to. Sino bang taong yan? Nagkamali ba siya ng kwartong bubuksan? Sana naman umalis siya at ma-realize agad na tanga siya. Bagamat takot, ay naisip pa rin ni Kate na labanan ito. Kinuha na rin niya ang walis kung sakaling mabuksan nga ito ng gustong pumasok. Maya-maya pa ay pursahan ng pinasok ang pintuan ni Kate, kaya halos buhusan ito ng malamig na tubig. Nang makitang isang lalaking may takip ang mukha, ang lumitaw sa kaniyang harapan. Ang walis sa dapat ay ihahampas niya dito, agad niyang nabitawan. Dali-dali rin siyang bumalik sa kwarto upang magtago. Subalit mabilis ang lalaki at agad siyang sinunggaban. Bitawan mo ako! Pilit nanlaban si Kate, ngunit tinakpan rin agad ng salarin ang kaniyang bibig. Tinanggal pa ng lalaki ang bonnet na nakatakip bago ito nagsalita. Mukhang swerte ko ngayong gabi at makakatikim ng masarap. Pagbabanta pa nito, sabay dikit ng mukha sa dibdib ng dalaga na naka-night gown lamang na pangtulog. Mabilis na tumulo ang luha ng dalaga dahil sa nakaambang panganib.
Pilit pa rin siyang nagpumiglas hanggang sa masipa ang pagkalalaki ng salarin at makalaya sa madiin nitong paghawak. Tumakbong muli si Kate patungo sa pinto, subalit mabilis na nakarecover ang lalaki dahil mahina lamang pala ang sipa niya. Hinila nito ang buhok ng dalaga at sinakal. "Sira ulo kang babae ka? Manlalaban ka pa!" Galit na wika nito at sinampal ng malakas si Kate bago muling itinulak sa kama. "Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Mama, Papa, tulungan niyo po ako." Walang nagawa si Kate kundi ang maiyak na lamang habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Ikinubli rin niya ang sarili na parang isang sanggol. Kukubabawan na sana siya ulit ng salarin nang bigla na lamang may humila dito mula sa likuran. "Gago ka!" Umalingaw-ngaw ang tinig ni Sandro at agad na binigyan ng sunod-sunod na suntok ang lalaki. Napabangon si Kate at hinila ang kumot. Pinanood lamang niya ang ginagawa ng kapitbahay sa salarin. Dahil sa matinding bugbog ay nawala ng malay ang lalaki. Nang humandusay ito sa sahig, doon na lamang napansin ni Sandro si Kate na nakatulala sa kanya. "Tatawag ako ng pulis. Dumito ka lang muna." Paalam niya bago tumalikod na patungo sa pinto. Subalit hindi pa siya nakakalabas ay agad na humabol si Kate at hinawakan ang damit ng binata. "Huwag mo akong iwan. Please. Sasama ako." Umiiyak at nanginginig pa itong nagsalita. Dahil sa nakapantulog na dress ang suot ni Kate, napagtanto ni Sandro na wala itong suot na pangilalim at sa itsura rin itong sinakta ng salarin. Mabilis na hinubad ng binata ang jacket at sinuot sa dalaga. "Tara," yaya ni Sandro. Palabas na sila ng kwarto nang dumating naman ang landlady na may kasamang mga barangay tanod. "Kate, ayos ka lang ba, iha?" Nag-aalalang tanong ng matanda. Nakita pala ng bantay ng CCTV ang kahinahinalaang lalaki, kaya nagsumbong ito sa matanda at agad na tumawag ng tanod. Si Sandro na kauuwi lang noon ay napansin ang nakaangat na pinto ni Kate, kaya naglakas loob itong pumasok at iyon na nga ang naabutan. "Tumawag na rin po kayo ng pulis para makulong ang lalaking yan." Suhestyon ni Sandro habang sinusuri ng mga tanod ang salarin. Tahimik na nakaupo lamang si Kate hanggang sa dumating ang mga pulis. Si Sandro na lamang ang humarap sa mga ito dahil baka sa mukha ng dalaga ang trauma. Nang makaalis na ang lahat, doon lamang naisipan ni Sandro na ikuha ng tubig si Kate. "Heto, uminom ka muna." "Salamat," mahinang wika ng dalaga. "Ang sabi ni Manang Rosa, aayusin niya ang padlock mo bukas. Mabuti pa magpahinga ka na." Saad muli ng binata, subalit muli lang nagpasalamat ang dalaga. Paalis na si Sandro nang hawakan ulit ni Kate ang damit niya. Hindi man ito magsalita ay alam ng binata ang nais ipahiwatig ng dalaga at ito ay ang manatili muna siya. Ngunit sa gulo na naganap sa bahay, tiyak na hindi rin ito mapapanatag. Kaya naman ang isip ng binata na yayain na lamang ito sa kanyang kwarto. "Gusto mo bang sa bahay na lang magpalipas ng gabi?" Napaangat ng mukha si Kate at parang nabuhayan ang loob. "Pwede ba? Kahit ngayong gabi lang, please." Pagmamakaawa pa niya. "Sige, tara na." Inalalayan siya ni Sandro. Inalak muna nila ang pinto bago lumipat sa bahay ng binata. Si Sandro ulit ang nagsalita. "Sa kama ka na matulog. Dito na lang ako sa sofa." Agad na nagtaka si Kate dahil ine-expect niyang nandoon ang asawa nito, kaya hindi niya napigilang magtanong. "Asan ang asawa mo? Okay lang ba na dito ako matulog?" Maging ang binata ay nagtaka sa tanong nito. "Anong asawa?" Nagtanong muli ang dalaga. "Hindi ba't may kasama ka ditong babae? Kung hindi mo siya asawa, girlfriend mo? Hindi ba siya magagalit na makikitulog ako?" Hindi pa rin makuha ni Sandro ang gustong sabihin ng dalaga. "Alam mo, hindi ko alam bakit pinipilit mong may kasama ako dito sa bahay. Mag-iisang buwan na ako dito, pero wala pa naman akong dinadalang kahit na sino. Ikaw ang unang nakapasok dito sa kwarto ko." Paliwanag niya, kaya natahimik si Kate. Bigla niyang
Napagtantong mali pala siya ng hinala dito bilang manyakis na kapitbahay. Mabuti pa magpahinga ka na. Mag-aalauna na. May pasok pa tayo bukas. Nakangiting wika ng binata bago nahiga sa sofa. Salamat ulit sa pagligtas mo sa akin. Hindi ko pala natatanong ang pangalan mo. Ako si Kate. Sa huli ay naging magalang na rin ang dalaga dahil sa pagkakamali niya sa pagkakakilala sa lalaking mukha namang may mabuting puso. Sandro na lang. Sige na. Good night. Nakangiti ring sagot nito. Bagamat panatag naman si Kate habang nakahiga ito sa kama ng taong nagligtas sa kanya, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala at matakot. Panay pa rin ang lingon niya sa pinto sa takot na muling may magbukas dito. Napapikit na lang si Kate at taimtim na nagdasal upang makatulog. Halos naging paidlip-idlip ang tulog ni Kate na kada oras ay bumabangon at sumisilip sa labas. Kapag nakita niyang himbing ang tulog ni Sandro, babalik siya ulit sa pagkakahiga. Hanggang sa alas 5 ng madaling araw ay nagpasya na rin siyang bumangon at dahan-dahang nagpunta sa kanyang kwarto. Nakaugalian niya ng magluto ng agahan at baon upang makatipid, kaya ng umagang yun, dinagdagan niya upang bigyan na ang kapitbahay. Laking gulat ni Sandro paggising ng alas 7, wala na sa kama ang dalaga. Agad siyang bumangon upang magtungo rin sa kabilang kwarto. Nagkagulatan tuloy ang dalawa sa pinto dahil kung palabas ang binata ay papasok naman si Kate. Bitbit ang plato na may sinangag at ulam para dito. Kate, Sandro, halos sabay ang dalawa na nauwi sa tawanan. Si Kate ang siyang unang nagsalita. Nagulat ako sa'yo. Munti ko nang mabitawan tong hawak ko. Sumagot si Sandro na natatawa pa rin. Ako rin eh. Akala ko kung sino. Para sa akin ba to? Tanong niya at kinuha ang plato sa kamay ng dalaga. Oo, madami akong naluto. Pasasalamat ko na rin sa ginawa mo kagabi. Saad ng dalaga. Ngumiti muna ang binata bago nagsalita. Mukhang magiging masarap ang almusal ko ah. Nagsasawa na rin ako sa pagkain sa kantin eh. Sige. Isasama na kita palagi sa pagluluto ko. Kumain ka na. Aalis na rin ako. Paalam ni Kate. Nagtaka si Sandro. Papasok ka na? Okay ka na ba? Bakit hindi ka muna mag-file ng leave? Bakas ang pag-aalala sa tinig nito. Ngumiti ang dalaga at sumagot. Okay na ako. Isa pa, marami akong pending na trabaho. Ayokong masisante. Biro pa nito. Kung ganoon, mag-iingat ka na lang palagi, Kate. Tawagan mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Saad ng binata. Salamat, Sandro. Matapos makilala ni Kate si Sandro, hindi na sinamungutan pa ng dalaga ang binata. Kapag nasasalubong niya ito sa hallway, matamis na ngiti na ang ibinibigay niya dito. Hanggang tumating ang uwian, muling ginabi si Kate dahil nag-overtime ito upang tapusin ang report at hindi na muling madistract ng mag-asawa na naglalabing-labing sa building. Dito ko na to gagawin. Baka hindi na naman matapos pag inuwi ko. Pati ang mabait na si Sandro na pagbintangan ko pa naman yakis. Saad niya sa sarili habang panay pindot sa laptop. Pauwi na si Sandro nang maisipang daanan si Kate at nakita niya ngang tanging ito na lamang ang naiwan sa workstation. Napakasipag talaga ni Kate. Grabe talagang boss ang matandang yun. Pinahihirapan palaging empleyado niya. Inis na bulong ni Sandro sa sarili. Nagpasya na rin ang binata na antayin na lang ang dalaga at nagpresenta ring mag-overtime. Hating gabi na nang i-turn off ni Kate ang laptop at lumabas ng building. Dahil sa walking distance lang ang bahay, normal sa dalaga ang maglakad pag-uwi. Ngunit dahil sa traumang dinanas kagabi, hindi niya mapigilang maparanoid. Naisip kasi niyang marahil ay nasundan siya ng lalaking yon, kaya natunto ng kwarto niya. Halos tawagin ng dalaga ang lahat ng santo habang naglalakad ng mabilis. Mas lalo pa siyang kinabahan nang maramdamang parang may sumusunod sa likuran niya. Huwag kang lilingon, Kate. Huwag kang lilingon. Lakad lang. Lakad lang. Para bang sumisigaw ang mga salitang yun sa utak niya. Patawid na siya ng kalsada nang bigla na lamang may humawak sa braso niya. Kate! Halos mapasigaw si Sandro. Dahil kung hindi niya nahila ang dalaga, tiyak na nahagip ito ng kotseng paparating.
Sandro? Nabuhayan ng dalaga nang makita ang binata. Halos mapayakap pa nga siya dito dahil sa kabang nadarama. Nag-alala muli ang binata at hindi napigilang haplusin ang pisngi ng dalaga. Ayos ka lang. Ano bang iniisip mo? Munti ka nang mabangga. Wika nito, kaya napaluha si Kate. Naiiyak itong nagsalita. Para kasing may sumusunod sa akin eh. Natatakot ako. Baka sumunod rin siya hanggang sa kwarto ko, Sandro. Natatakot ako. Agad na niyakap ni Sandro ang dalaga upang i-comfort ito. Huwag ka nang mag-alala. Nandito na ako. Walang mangyayaring masama sa'yo, Kate. Sabay na naglakad ang dalawa pauwi sa building hanggang sa makarating sa kanya-kanya nilang pintuan. Mukhang maayos itong doorknob mo. Kaso ang sabi ko kay Manang, lagyan ng double lock para sure eh. Wika ni Sandro habang ini-inspect ang pinto. Okay ka na ba na matulog mag-isa dito? Tanong niya sa dalaga. Nahihiyaman ay hindi na rin nag-atubili pa si Kate. Kung hindi ako nakakaabala sa'yo, baka pwedeng makitulog ulit. Ipagluluto na lang kita ng almusal. Napangiti si Sandro at tinapa ang ulo ng dalaga. Oo naman, walang problema sa akin. Kapag nakapagpalit ka na ng damit, pasok ka na lang sa kwarto ko. Hindi ko ilalak. Salamat. Nakangiti ring wika ni Kate. Nang matapos magbihis ang dalaga ng pantulog na pajama, kumuha rin ito ng midnight snack para kay Sandro. Naisip niyang nakakahiyang magsuot pa siya ng nightgown kung makikitulog lang sa kapitbahay, lalo na at isa itong binata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip muna. Oh, bakit nakasilip ka dyan? Halika na. Yaya ni Sandro na nakapagpalit na rin ng pambahay. Nagdala ako ng unan at kumot para magamit mo yung sayo. Tsaka midnight snack, baka gusto mo. Iniabot ni Kate ang bowl na may mga prutas. Salamat, Kate. Matulog ka ng maayos ngayon para makabawi ka. Wika pa ng binata. At katulad noong isang gabi, panay ang gising pa rin ni Kate hanggang sa managinip ito at umiyak habang tulog. Nagising tuloy si Sandro at lumapit sa kama. Kate, panay ang tapik nito sa dalaga. Subalit nang magmulat si Kate, nanlaki ang mata niya nang may makitang lalaki sa tabi at agad na lumayo. Please, huwag mo akong sasaktan. Nag-alala si Sandro at naupo sa kama. Relax, Kate. Ako to, si Sandro. Nananaginip ka lang. Inikot ni Kate ang paningin bago napaluha at nagsalita. Natatakot ako. Walang nagawa ang binata kundi yakaping muli ang dalaga. Sinabi ko naman sa'yo, mag-leave ka muna sa trabaho at magbakasyon muna sa inyo para makarecover ka. Saad pa nito habang hinahagod ang likod ni Kate. Naiiyak na sumagot ang babaeng kaharap. Hindi ako pwedeng basta mag-leave. Napailing si Sandro. Mas mahalaga ang kalusugan, Kate. Aanin mong trabaho. Kung kapalit naman nun magkasakit ka. Sometimes you must learn to choose wisely. Natigilan ng bahagya si Kate sa sinabing iyon ng binata sapagkat para bang isa itong professional at hindi basta janitor lamang. Maging si Sandro ay nangamba rin sa tono ng boses niya kaya nagpa siya itong kumuha muna ng maiinom. Wait lang, kuha kita ng tubig. Pagbalik ni Sandro, mukhang kumalma na rin ang dalaga. Subalit habang inaayos niya ang kumot nito, bigla nilang narinig ang malakas na ungol na madalas marinig ng dalaga. Nasundan pa ito ng walang tigil na halinghing, kaya nagkatinginan ang dalawa. Hindi malaman ni Sandro ang sasabihin, kaya umiwas na lamang ito ng tingin bago nagsalita. Minsan ko nang inireklamo kay Manang Rosa yung mga yan. Kaso ang sabi, bagong kasal lang kaya hinayaan ko na rin. Bigla namang nadulas si Kate. Kaya nga, nakakaistorbo sila. Pati tuloy ikaw na pagbintangan kong manyakis. Natigilan ang dalaga nang sumabat ang binata. Ano? Natatawa ngunit bakas ang pagtataka dito at nagpatuloy. Manyakis ako? Pag-uulit pa ni Sandro at biglang napagtantong kaya nakasimangot palagi sa kanya noon ng dalaga
ay marahil iniisip nitong siya ang gumagawa ng ingay na iyon. Lalo pang lumakas ang tawa ni Sandro. Alam mo Kate, parang sa ating dalawa ikaw ang maduming iniisip. I'm sure, dinidikit mo pa ang tenga mo sa dingding para lang marinig ng mas malinaw. Patuloy ang pangaasar ng binata, kaya namula ng husto ang pisngi ng dalaga. Baka kaya ikaw ang manyakis at hindi ako. Dagdag pa ni Sandro. Mabilis na hinampas ni Kate ang braso nito. Hindi no, talagang istorbo sila kaya hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Agad naging defensive ang dalaga, kaya tinawanan lalo ito ng binata. Sige Kate, sabi mo eh. Pangaasar muli nito. Nakakainis ka Sandro. Saad ng dalaga, sabay hila sa binata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa paghila ni Kate kay Sandro, napasubsob ito sa mukha niya at nagdikit ng bahagya ang kanilang mga labi. Nagkatitigan muli ang dalawa, bakas ang pagkabigla. Lalayo na sana ang binata nang hawakan ni Kate ang mukha nito bago muling idinikit ang labi. Alam ng binata ang oras sa sagutin niya ang matamis na halik na iyon, tiyak na hindi na niya malalabanan pa ang sarili. Subalit sino ba naman ang tatanggi sa magandang babaeng nasa kaniyang harapan? At sa isang iglap lamang, ang simpleng pagdikit ng kanilang mga labi, unti-unting naging mapupusok. Panay ang pag-ikot ng kanilang mga dila na para bang nilalasap ang sarap ng una nilang paghahalikan. Sandro, saad ni Kate sa pangalan ng binata na nooy nasa ibabaw na niya at halos hubarin na ang kanyang damit. I'm sorry Kate, wika ni Sandro na agad hinila ang kumot upang takpan ang katawan ng dalaga. Magpahinga ka na. Dagdag pa nito at tahimik na nagpunta sa sofa. Napakapit na lamang ang dalaga sa kumot. Bakas ang pagtataka at pagsisising baka hindi nagustuhan ng binata ang ginawa niya. Kinaumagahan, hindi malaman ni Kate kung paano haharapin si Sandro. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay nito, maging ang pag-iiwan ng almusal at baon nito. Tahimik niyang iniwan sa lamesa. Mag-aalas 6 na noon at himbing pa rin ang binata sa sofa, kaya hinayaan na lamang niya. Nag-iwan na lang siya ng note na maagang papasok sa trabaho. Hindi maiwasang malungkot ni Sandro nang makita ang iniwan na pagkain ni Kate. Kate, I'm sorry. Muli niyang saad sa sarili. Kapansin-pansin ang naging pag-iwas ni Sandro kay Kate sa trabaho. Makailang ulit kasi silang nagsalubong sa hallway, ngunit hindi ito bumati at nanatiling nakayuko lamang. Hanggang sa pag-uwi, hindi na rin ito nakita ng dalaga. Nasaan na kaya si Sandro? Tanong niya sa sarili at hinawakan pa ang mga labi. Ganoon ba kasama ang halik ko at hindi niya nagustuhan? Malungkot na tanong niya sa sarili. Pagdating sa building kung saan nakatira ang magkapitbahay, panay ang pakiramdaman ng dalawa kung sino ang unang kakatok sa pinto. Nakaupo lamang si Kate sa sofa at inaantay na tawagin siya ni Sandro upang yayain ulit siyang makitulog. Subalit inabot na ng gabi. Wala pa rin kahit na anong sinyalis na tatawagin pa siya ng binata. Nakadouble lock na naman tong pinto. Sigurado akong hindi na to basta mabubuksan. Wika ni Kate na panay double check sa doorknob at padlock. Naisip na rin niyang hilahin ang upuan upang iharang sa pinto para lang makasiguradong walang makakapasok. Bagamat safe na ay hindi pa rin maiwasang mangamba ni Kate. Wala siyang magawa kundi ang yakapin ang sarili at maiyak. Nang sumunod na araw, hindi rin pumasok si Sandro sa trabaho kaya mas lalong nangamba si Kate. Ngayon kasi nawala ang binata, maaari niyang takbuhan kung sakaling may mangyari na namang hindi maganda. Bigla niyang naisip na lumipat na lamang ng tirahan o kaya ay sunurin ang payo nito na mag-leave na lang muna. Sir Jack, magpapaalam po muna sana ako na mag-leave. Marahang wika ni Kate sa amo matapos itong iabot ang bagong files na kailangan nito. Why? May emergency bang nangyari? Or are you not feeling well? Humarap pa ang CEO sa dalaga na bakas ang pagtutol. Kasi po sir, nahinto si Kate dahil biglang may sumabat mula sa likuran niya. At ito ay walang iba kundi si Sandro. Pinasok ng magnanakaw ang tinutuluyan niya sir.
Hindi po ba sapat na dahilan para mag-leave o gusto niyo naghihingulo na bago niyo payagan? Sandro, ano ka ba? Siyang CEO ng kumpanya, umayos ka nga ng pagsasalita mo. Pabulong na saway agad ni Kate at hinawakan pa ang braso nito bago hinarap muli ang amo ng nakayuko. Pasensya na po kayo, Sir Jack. Bago lang po siyang janitor dito. Kalimutan niyo na lang po ang request ko. Lalabas na po kami. Natatarantang paliwanag pa nito at hinila na palabas si Sandro. Tara na, Sandro. Dali-daling lumabas ang dalawa ng opisina ng CEO. Muling kinumpronta ni Kate ang binata. Ano ka ba naman, Sandro? Gusto mo ba akong mawalan ng trabaho? CEO yon. Siya ang pinakamataas dito sa kumpanya. Siya na nga rin ang may-ari. Inis na sumagot ang binata. At anong gusto niya? Magtrabaho na parang robot ang mga empleyado. You need a break. Ano ba yung 2 or 3 days sa pahinga? Napahawak na lang sa ulo si Kate dahil parang hindi nauunawaan ni Sandro ang sitwasyon niya na kinakalaban ang mismong may-ari. Okay lang ako. Huwag mo na lang akong intindihin. Ako nang bahala sa sarili ko, Sandro. Seryosong sagot nito, kaya napatingin ang binata. Agad na umiwas si Kate at hinawakan pa ang salamin niya upang lalong umiwas sa tingin nito. Bigla na lamang naging awkward ang dalawa hanggang sa nagpasya na si Kate na bumalik sa trabaho. Tara na, magtrabaho na tayo, Sandro. Nagpasya si Kate na hindi na mag-overtime upang hindi gabihin sa pag-uwi at pagdating niya sa hallway, naabutan niyang naninigarilyo sa Sandro. Hindi ka nag-overtime ngayon? Tanong ng dalaga habang isinusuksok ang susi sa doorknob. Lumingon si Sandro at umiling. Walang masyadong gagawin ngayon. Ikaw, buti naman at hindi ka nagpagabi. Inuwi ko ang trabaho ko. Simpleng sagot ni Kate at binuksan na ang pintuan. Isasara na sana niya ang pinto nang lumapit si Sandro. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Oo, maayos ang pagkakagawa ng double lock kaya hindi na ako nag-aalala at mahimbing ang tulog ko. Pagsisinungaling ng dalaga. Nagulat si Kate nang haplusin ni Sandro ang pisngi niya bago ito nagsalita. Hindi ako naniniwala. Pinigilan rin naman ng dalaga ang binata at hinawakan ng kamay nito. Kaya ko ng sarili ko. Salamat sa tulong mo pero hindi mo na ako kailangan pang intindihin. Galit ka ba sa akin, Kate? Seryosong tanong ng binata. At bakit ako magagalit sa'yo? Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo, Sandro. Sorry kung hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Pasensya ka na. Nahihiyang nagtapat ang dalaga, kaya nagtangkang muli si Sandro. Anong sinasabi mo, Kate? Bakit ka nagsasorry? For what? Hiniwakan pa ng binata ang pintuan upang mas malaki itong buksan at makapasok ng tuluyan sa loob. Bahagyang nabigla si Kate at napaatras. Buong akala niya kasi ay iiwas na si Sandro at hindi na makikipag-usap pa sa kanya. Muling nagsalita si Sandro bago isara ang pinto nang makapasok na sila ni Kate sa loob ng bahay. Kate, anong ibig mong sabihin? Pinag-iisipan mo na naman ba ako ng hindi maganda at mag-e-end up sa conclusion na gusto mo? Bigla na lamang may sumilay ng ngiti sa labi ng binata. Namula agad ng pisngi ni Kate dahil guilty nga ito sa pag-aakalang manyakis ang binata. Subalit naisip na rin niyang kumprontahin ito sa ginagawang pag-iwas sa kanya. Sandro, alam kong nabigla ka sa ginawa ko and I apologize kung hindi mo nagustuhan. Seryosong nagpaliwanag ang dalaga. Ngunit mabilis itong pinutol ng binata at sumabat. Kate, bakit mo sinasabi yan? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka mag-isip ng conclusion nang hindi mo ako kinakausap. Muling nagsalita ang dalaga. Iniwasan mo ako pagkatapos nun. Ano sa tingin mong iisipin ko? Hindi ba't isa lang ang conclusion doon? Hindi mo nagustuhan. Nahinto si Kate sapagkat bigla na lamang inangkin ng binata ang mga labi nito at matamis siyang hinalikan. Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo, Kate. Wika ni Sandro sa gitna ng kanilang mga labi habang hinahaplos ang pisngi nito. Sorry kung na-offend kita sa ginawa ko. It's just that natigilan ng binata at naupo sa sofa kaya sumunod rin ng dalaga. Sandro, anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na para hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Wika ni Kate. Tumingin muna ang binata sa mata nito bago muling nagsalita.
Honestly, I like you, Kate. Nagtataka man si Kate sa kilos si Sandro, hindi niya maipagkakailang. Kinilig siya sa simpleng pagtatapat nito. Kung gusto mo ako, hindi ba't pagkakataon mo na sana ang gabing yun? Pero iniwasan mo ako, kaya naisip kong nabigla ka at marahil hindi ako yung tipo mong babae. Nahinto muli ang dalaga dahil hinawakan ng binata ang kamay niya at sumagot ng, Kate, hindi mo lang alam kung paano ginagawa kong lahat para pigilan ang sarili ko. Lalaki ako, Kate. And you don't know how pretty you are. Ang hirap kaya. Ngumiti muli si Sandro, kaya natawa na lamang ang dalaga. Una, nagkamali akong pagkamalang kang manyakis. At ngayon naman, iniisip ko kung torpe ka lang ba? Kaya mo ko iniwasan? Biro ni Kate. Well, sinabi ko naman na, hindi ba? Gusto kita. Depensa ng binata. Then, anong pumipigil sa'yo na ligawan ako? Diretsahang tanong muli ng dalaga. Napabuntong hininga muna si Sandro bago sumagot. Kate, I'm broke. Napakalaki ng utang ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabawi. At ayokong madamay ka sa problema ko. Hinawakan ni Kate ang kamay ni Sandro at ngumiti. Kung liligawan mo rin naman ako, wala akong planong saluhin ang utang mo, no? Biro ng dalaga, kaya natawa rin ang binata at pinisil pa ang pisngi nito. At wala rin naman akong planong ipasalo sa yung obligasyon ko, Kate. Saad pa ni Sandro. Tumayo na rin ang dalaga at nagpunta sa ref upang kumuha ng makakain. Pwes, kung ganon, kumain na lang muna tayo. Nagugutom na ako. Ikaw ba, Sandro? Siyempre, hindi ko tatanggihan ang masarap na ihahain ng isang napakagandang dilag sa harap ko. Biro ng binata. Sira. Bahagyang hinampas pa ni Kate ang braso ni Sandro. Masayang nag-dinner sila Kate at Sandro ng gabing yun. Nagkwentuhan at nagtawanan lamang sila, subalit walang binanggit ang binata tungkol sa kanyang problema. At hindi rin nagtanong ang dalaga patungkol dito. Nais niyang kilalanin muna ng husto si Sandro at maging mas komportable sila sa isa't isa. Dahil sa naging madalas ang pagsasabay ng magkapitbahay sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho, naging bulong-bulungan ng mga ito sa kanya-kanyang department. Seryoso ba? Nagdi-date sila Ma'am Kate at Sandro? Tanong ng isa sa mga maintenance department. Oo, nakita ko sila kagabi magkasabay. Tapos kanina, sabay rin sila pati sa kantin. Sang-ayon ng isa pang chismosa. Maging sa workstation ni Kate ay hindi rin napigilang magtanong ng mga kasamahan. Kate, hindi ba't nililigawan ka rin ni Sir Michael? Bakit naman yung janitor pang napili mo? Ano mo'y pang-iinsulto ni Jonah, nakatabi niya. Agad tuloy sumagot ang dalaga. Ano namang masama sa isang janitor? Mabait si Sandro at higit sa lahat, ang gwapo kaya niya. Hindi ba? Pagmamalaki pa nito, sumang-ayon si Roxanne na nasa kabilang cubicle. Truth, ang pogi ng janitor na yun. Tsaka ang linis sa tignan, kumpara sa mayabang na Michael na yun. Natawa si Kate at nakipag-appear pa sa katabi. Tama. At hindi nga nagtagal ay tuluyan ang naging magkasintahan sila Kate at Sandro. Naging madalas ang paglabas nila tuwing day off upang mag-date. Sadyang wala nang makakapigil pa sa kanilang matamis na pag-iibigan. Sandro, nag-enjoy ako. Salamat sa dinner date. Ang sweet mo talaga. Pero sana, hinayaan mo kong mag-share sa bill. Wika ng dalaga habang nakapulupot sa bisig ng kasintahan. Natawa ang binata at sumagot. Ano ka ba, babe? Paano magiging special yun kung ang simpleng dinner date ay iaasa ko sa'yo? Pero nabawasan patuloy ang ipon mo, mahal ko. Paglalambing ng dalaga. Basta for you. Kaya kong mag-adjust at gusto ko. Ikaw ang priority ko. Inabot pa ni Sandro ang labi ng kasintahan upang matamis itong halikan. Wala nang makakapigil pa sa pagmamahalan nila Sandro at Kate na mula sa pagiging magkapit-bahay ay nauwi sa masuyong magkasintahan. Masayang magkahawak kamay ang dalawa sa hallway patungo sa kanilang mga kwarto. Subalit bigla na lamang na estatwa si Sandro at nabitawan pa ang bitbit na plastic ng grocery. Babe, nagtatakang tanong ni Kate
at napatingin na rin sa babaeng nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay ng nobyo. May nakatago pang bata sa likod ng babae. Kaya lumingon rin siya sa binata na may nagtatanong na tingin. Bago pa magsalita si Sandro, nauna na ang babaeng nagngangalang Jessica. Sandro, finally, nahanap na rin kita. Anong ginagawa mo dito? Bakas ang galit sa tinig ni Sandro, kaya hinawakan ni Kate ang braso nito upang awatin. Babe, kalma lang. Sino ba sila? Saad ba ng dalaga? Si Jessica ang sumagot. Ako ang fiancé niya. Naputol ito nung sumabat si Sandro. Ex-fiancé. At kung pwede ko nga lang burahin sa buhay ko. I would love that. Gigil na wika nito. Nabigla si Kate sa narinig, kaya mas humigpit ang kapit sa braso ng nobyo. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin pa na kaladkarin kita. Pagbabanta pa ng binata. Subalit mapilit si Jessica. Sandro, please. Hayaan mo naman akong magpaliwanag. Isa pa kasama ko si Jacob, ang anak natin. Galit na sumabat ulit ang binata. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo ha? Ginago mo ako. At ng Paul na yon, and you expect me to believe you? Ganun ba ako katanga sa tingin mo? Halos sumigaw si Sandro sa galit, kaya napagtanto ng kasintahan na ang babaeng kaharap nila ang dahilan ng malaki nitong problema. Sandro, please, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Jessica. Ngunit walang planong makipag-ayos ang binata. Kahit lumuha ka pa ng dugo, wala akong panahong sayangin ng oras ko sa'yo. Hindi na nakapagpigil pa si Sandro at itinulak ang mag-ina palayo sa pintuan niya upang makapasok sila ni Kate sa loob. Dumiretso ang binata sa ref upang kumuha ng malamig na tubig at tinungga ito ng mabilis. Bakas pa rin ang galit sa kilos at mukha nito. Nanatili lang namang tahimik si Kate at tinatansya pa kung paano papakalmahin ang kasintahan. Kate, panimula ni Sandro at naupo sa tabi nito. I'm sorry. Bakit ka naman nagsasorry, Sandro? Muling hinawakan ni Kate ang braso ng nobyo, kaya iniyuko nito ang ulo at ipinatong ang noo sa balikat ng dalaga. I'm sorry that you got involved in this. Sinundan pa ng bundong hininga ang katagang yon. Hinaplos ni Kate ang buhok ng nobyo bago nagsalita. Handa akong makinig sa lahat ng sasabihin mo, mahal ko. Para gumaan ang loob mo kahit papano. Dahil sa sinabing iyon ng nobya, nagdesisyon na rin si Sandro na ikwento ang kaniyang nakaraan. 2 weeks. Bago kami ikasal ni Jessica. 3 years ago sa Amerika. Nanghiram siya sa akin ng malaking pera para i-invest sa negosyo. Naisip ko na, total, magiging mag-asawa naman kami, why not, diba? So hiningi ko ang tulong ng daddy ko. And my dad believed in me so much. Bakit? Isa ako sa pinakamagaling niyang empleyado and he trusted me a lot. Kaya kahit sobrang laki ng pera, umuo siya without any doubt. At ang best man namin yung best friend ko, si Paul. Akala ko okay yung lahat. Everything seems perfect and smooth. Pero on the day ng wedding, wala sa kanilang dalawang sumipot. And later on, I found out na niloko lang pala nila ako. At nang malaman yun ng daddy ko pag uwi ko dito sa Pilipinas, pinalayas niya ako. Makakabalik lang ako kapag nabayaran ko ng malaking perang nawala. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo, Sandro. Pasensya na't wala akong maibigay na tulong sa'yo. Malungkot na saad ni Kate. Iniangat ng binata ang ulo at humarap sa dalaga. Anong wala? You helped me a lot, Kate. Kapag kasama kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Isa pa, palagi mo akong pinapakain ng masarap. Hindi kagaya nung mag-isa lang ako. Thank you. Sa pagdating sa buhay ko, babe. I love you. I love you too, Sandro. Simula ngayon, gagawin kong lahat para matulungan ka. Inabot pa ni Kate ang labi ng kasintahan upang masuyo itong halikan. Matapos malaman ni Kate ang problemang kinakaharap ng kasintahan, ay sinuportahan niya ito ng walang sawa. Maging siya ay dinadagdagan ng ipon upang kung sakaling harapin nila ang ama ng binata, ay may maiaambag siya sa ibabayad nito. Sa kabilang banda naman ay hindi papayag si Jessica na mapunta sa iba ang dating kasintahan.
Noon pa man ay hangad niya ng mapangasawa ito kung hindi lang siya nabuntis ni Paul na siyang best friend nga ni Sandro. Si Paul na may lihim na galit at inggit sa matalik na kaibigan dahil na rin mayaman ito at nakukuha ang lahat ng naisin. Inakit nito si Jessica at sa huli ay kinasangkapan upang lokohin ang kaibigan. Galit na kinausap ni Jessica si Paul sa hotel kung saan sila naka-check-in. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako binuntis, hindi ako tatakbo sa kasal namin ni Sandro. Sinagot naman ito ni Paul. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo? Ipaako mo sa tangang Sandro na yun. Pinili mo na rin kasi ako, hindi ba? Tapos ngayon, mag-iinarte ka ng ganyan at babalik sa hampas sa lupa na yun. Nakita mong itsura ng tinitirahan ngayon? Parang bahay lang ng daga at gusto mong bumalik doon. Then go. Pero iwan mo sa akin si Jacob. Huwag mong gamitin ang anak ko sa kalokohan mo. Bakas ang inis sa mukha nito. Maging si Jessica ay mainit rin ang ulo. Baka nakakalimutan mong nalulugi ng negosyong pinaggamitan mo ng pera ni Sandro. Tumawa naman si Paul bago sumagot. Panoorin mo lang ako at dodoblehin kong perang yun. Pagmamalaki nito bago tumalikod. Umismid si Jessica at bumulong. Pabagsak ka na, Paul. Gagawin kong lahat para magkabalikan kami ni Sandro. Gagamitin ko si Jacob. Sigurado ako matatanggap agad siya ng matandang yun. Konting drama ko lang. Tiyak na kukunin niya kami agad. Kumpiyansang-kumpiyansa pa ito at nagready na sa kanyang plano. Makalipas ang ilang araw, hindi matsyempohan ni Jessica ang ama ni Sandro sa trabaho nito. Ngunit ang mas ikinabigla niya ay makita ang ex-fiancé na naka-uniform ng janitor kasama ang babaeng nakita rin niya sa kabilang kwarto. Nagtatakang bumulong si Jessica. Ano na bang nangyari sa lalaking yun? Dahil sa hindi magawa ni Jessica ang masamang plano sa tatay ni Sandro, nagpasya ito na ang binata na mismo ang gamitin. Ilang araw niyang sinundan ang magkasintahan hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na masolo ang binata. Kumatok siya sa pinto nito. Sa pag-aakala ni Sandro na si Kate ang nasa pinto, pinagbuksan niya ito. Ikaw na naman. Inis na bungad nito. Ngunit mabilis si Jessica at agad na pumasok sa bahay ng binata at inilak ang pinto. Sandro, please. Let me explain. Pakinggan mo ako para sa anak natin. Pagmamakaawa pa nito. Napahawak na lang ng ulo si Sandro na bakas ang panggigigil. Lumabas ka na, Jessica. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kakalad ka rin na sana ng binata sa Jessica nang bigla na lang siyang esprayhan nito sa mukha at agad nakatulog. Sa bilis ng pangyayari, natagpuan na lang ni Sandro ang sarili na nakahiga sa kama. Nakagapos ito habang nakatapi si lamang si Jessica. Nababaliw ka na. Sigaw ni Sandro kaya agad siyang binusalan sa bibig. Sinabi ko na sa'yo, Sandro. Mahal kita. Tulad mo niloko lang rin ako ni Paul. Parehas tayong biktima, mahal ko. Bakit hindi mo ako pakinggan? Magtulungan tayo na mabawi ang pera sa kanya. At pagkatapos magpakasal tayo kasamang anak natin na si Jacob. Panay ang pangaakit pa ni Jessica sa binata. Buong lakas na hinila lang ni Sandro ang kamay na nakagapos at inalis ang busal sa bibig. Bagamat may epekto pa ang gamot na inispray sa kanya, madali lang niyang iniangat ang kamay upang sakalin ang babaeng kaharap. Baliw ka na. Titiyakin kong dalawa kayo ni Paul ang mabubulok sa kulungan. Uwi ka ng binata. Sa pagkakataong yun ay kinaladkad na ni Sandro si Jessica palabas. Sa pagbukas niya ng pinto, ay siya rin namang pagpasok ni Kate. Sandro? Ano nangyayari dito? Gulat na tanong ng dalaga na nagimbal sa sitwasyon. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka sa itsura ni Jessica na nakatapis lang ng towel. Itinulak tuloy ito ni Sandro palabas ng bahay at humawak kay Kate. Ang babaeng yan, pagtatangkaan pa ako ng masama. Animoy nagsusumbong ito, kaya parang matatawa ang kasintahan. Umalis ka na dito, huwag kang desperada. Wika ni Kate at inihagis ang damit nito na nasa sofa. Bakas ang panghihina pa rin ni Sandro, kaya inalalayan siya ni Kate. Sandro, ano bang ginawa sa'yo ng babaeng yun? Bakit ka nanghihina? Nagtatakang tanong pa niya habang pinahihiga ito sa kama. Hindi ko rin alam, Kate. Pero napakainit ng katawan ko.
Sagot ng binata na unti-unti ring hinuhubad ang damit. Nag-alala ang dalaga at hindi malaman ang gagawin, lalo na nang hawakan niya ang braso ng nobyo na sobrang init na para bang inaapoy ito ng lagnat. Sandro, mabuti pa. Pumunta na tayo ng ospital. Saad ng dalaga. Dahil sa kakaibang nararamdaman sa katawan, napagtanto ni Sandro na marahil ay napainom siya ni Jessica ng gamot na parang aphrodisiac. Para kasing gising na gising ang hormones niya na sa isang iglap ay tiyak na mahihila na niya ang kasintahan. Kate, iwan mo na ako. Magiging okay lang ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Pilit na nilabanan ni Sandro ang nangyayari sa katawan. Nagtaka naman ang dalaga. Ano bang sinasabi mo, Sandro? Gusto mong iwan kita ng ganyan ng itsura? Paano kung may mangyari sa'yo masama? Magpunta na lang tayo ng ospital. Nahinto si Kate nang bigla na lamang siyang hilahin ng kasintahan dahilan upang mapayakap siya dito. Kate, sigurado akong pinainom ako ng babaeng yan ng gamot kaya ako ganito. Kapag hindi mo pa ako iniwan, tiyak na hindi ko mapipigilan ng sarili ko. Bakas ang paghihirap sa tinig ng binata. Naunawaan ng dalaga ang ibig sabihin ng nobyo, kaya lakas sa loob niyang hinaplos ang mukha nito. Kung ito ang magpapakalma sa'yo, mahal ko, handa akong gawin ng lahat. Saad ni Kate at idinikit ang labi sa kasintahan. Buong puso itong tinanggap ni Sandro. Mahal kita, Kate. Mahal kita. Wika ng binata at panay ang haplos sa dalaga. Dahil sa init na nararamdaman ni Sandro, ay tuluyan na nga silang nagsiping ni Kate. Kung dati ay naririnig lamang niya sa kabilang bahay ang mga halinghing at ungol, ng mga sandaling yun, silang dalawa ni Sandro ang siyang magkasalo sa buong magdamag, patungo sa walang hanggang kaligayahan. Panay lamang ang bigkas nila ng pangalan ng bawat isa, dama ang mainit na gabi. Mahal kita, Sandro. Ay kinuskus ni Kate ang mukha sa dibdib ng binata, na dama ang hiya sa unang gabi ng kaniyang karanasan. Kate, hindi ko akalain na ako ang first time mo. Nasaktan ba kita? Nag-aalalang tanong ni Sandro. Nahihiyang hinampas ng dalaga ang dibdib ng kasintahan. Ano ka ba? Nahihiya na nga ako. Huwag mo nang banggitin pa ng paulit-ulit. Natawa si Sandro at muling inaasar ang nobya. Bakit ka naman mahihiya, mahal? Unang gabi natin to kaya gusto ko. Special para hindi mo makalimutan. Isa pa. Hindi ba't nakaganti na lang tayo sa kapitbahay natin? Mabilis at tinakpan ni Kate ang mukha ng nobyo. Ano ka ba? Nakakahiya. Sa tingin mo ba, narinig nila tayo? Curious sa tanong ng dalaga. Sinundan na rin tuloy ito ng malakas sa tawa ni Sandro. Tiyak na hindi rin sila nakatulog sa lakas ng boses mo, mahal. Pangaasar pa rin ng binata. At sino kayang may kasalanan kung bakit ganun ang boses ko? Sagot naman ni Kate. Nauwi na lamang sa tawanan at biruan ng dalawa hanggang sa makatulog. Kinaumagahan, kapansin-pansin ang mas lalo pang paglalapit nila Kate at Sandro. Mas pinagtibay kasi ang kanilang pagmamahalan matapos ang mainit na pagtatalik. Mas lalo pa nilang minahal ang isa't isa. Nagpasya rin si Kate na ipaglaban ng kasintahan sa kahit na anong paraan. Handa na rin siyang tulungan ito sa abot ng kaniyang makakaya. Habang naglalakad si Kate sa hallway patungo sa kanyang workstation, narinig niya ang mga pamilyar na boses na nagsisigawan. Maingat siyang nagtago sa likod ng pader at tama nga ang kanyang hinala. Ang mga nagsasagutan ay walang iba kundi ang CEO na si Jack Baltasar at ang kanyang kasintahan na si Sandro. Layuan mo si Kate. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na isa siya sa pinakamagaling kong empleyado. Huwag mong sayangin ang galing niya at idamay sa walang kwenta mong buhay. Sigaw ng CEO na ikinabigla ng husto ng dalaga. Nagtaka rin si Kate kung bakit kailangan kumprontahin ng ganoon ang janitor lamang ng building na para bang isang importanteng tao rin si Sandro. Naisip ng dalaga na maling makinig pa siya at tanungin na lamang ang nobyo pag uwi nila ng bahay. Subalit hindi niya inaasahan ang sumunod na narinig. Dad, mahal ko si Kate. So please, huwag niyo na kaming pakialamanan. Saad ni Sandro, kaya natigilan ng dalaga at muling lumingon sa mga ito. Sisirain mo lang buhay niya katulad ng ginawa mo sa'yo. Mahirap maghanap ng magaling na empleyado, kaya maghanap ka na lang ng ibang babaeng paglalaruan mo. Saad uli ni Jack na lalong ikinagalit ng binata.
Don't ever say that. Kahit na minsan, hindi yun pumasok sa isipan ko. And I'm planning to marry her kapag naayos ko ng problema ko. Galit na sagot ni Sandro. Subalit tumawa lang ang matanda. At sa tingin mo, maayos mo pa ang buhay mo? Sa itsura mong yan, hindi mo ba alam kung paanong pinagtatawanan ng relasyon nyo? Dahil ang isa, top employee ng kumpanya at kasintahan ng isang janitor. Patutunayan ko sa inyo na hindi ako mananatiling ganito. Babangon ako para ipakita sa inyo na malalampasan kong ginawa niyong pagtalikod sa akin. Seryosong wika ng binata bago ito tumalikod at iniwan ng matanda. Napasandal si Kate sa poste matapos ang lahat ng narinig. Hindi niya lubos akalain na si Sandro na kanyang kasintahan ay anak pala ng kanya ring boss na siyang nagmamay-ari ng kumpanya. Napansin ni Sandro na bakas ang pagkabalisa sa dalaga habang pauwi sila. Babe, ayos ka lang ba? Gusto mo kumain tayo sa favorite mong paresan sa kanto? Tanong ng binata. Agad na paisip si Kate. Naalala niya noong una niya itong niyaya doon na mukhang hindi sanay sa ganitong kainan. Ngayon niya na-realize ang dahilan. Sapagkat mayaman pala ang binata at tiyak na tiniis ito ang mga trip niya. Maging ang pagkain nila sa mga tusok-tusok tulad ng kikiam at kwek-kwek. Baka nasira pa ang tiyan niya noon. Hindi lang siya nagsabi. Saad ni Kate sa sarili. Nagtaka si Sandro sa pagtahimik ng kasintahan at sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, kilala na niya ito. Na sa tuwing may malalim na iniisip, ay yuyuko ito na nakakunot ang noo at panaingat-ngat sa kuko. Nakangiting pinitik ng mahina ni Sandro ang noo ng dalaga. Pinag-iisipan mo na naman ba ako ng hindi maganda, Kate? Biro nito. Napahawak ang dalaga sa noo niya at pilit na isinantabi ang isipin. Aray ko. Pero babe, umuwi na tayo. Pagluluto na lang kita. Diba nag-grocery tayo kahapon? Niyakap ni Sandro mula sa likod ng nobya. Mas gusto kong luto mo. Tara. Hinalikan niya pa ito ng mabilis bago sila magkahawak kamay na naglakad pa uwi. Hanggang sa loob ng bahay. Habang nagluluto si Kate, bakas pa rin sa mukha nito na may iniisip ito. Napailing na lamang si Sandro sa tuwing mali ang ginagawa ng kasintahan. Hindi na rin nakatiis pa ang binata at lumapit sa nobya upang kuhain ng sandok at patayin muna ang kalan. Kate, magtapat ka nga sa akin. Ano bang gumugulo sa isipan mo? Seryosong tanong ng binata. Wala nang nagawa pa ang dalaga, kundi yakapin ng nobyo bago nagsalita. Sandro, bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Narinig kong lahat kanina. Ipinagtapat na rin ni Kate ang nalaman. Tahimik na nakinig lang si Sandro habang sila ay nanatiling magkayakap. Panay rin ang hagod niya sa likod ng dalaga. Matapos masabi ang lahat, ay iniangat ni Kate ang ulo upang tumingin sa mukha ng kasintahan. Hindi ba't imposibleng matanggap ako ng pamilya mo? Isa lang akong hamak na empleyadong lumaki sa probinsya. Kakapiranggot lang na lupa ang pag-aari ng magulang ko kumpara sa inyo. Natawa si Sandro. Ano bang sinasabi mo, mahal ko? Hindi ba't pinalayas na rin ako? Anong pagkakaiba natin dalawa? Biro pa nito. Bahagyang hinampas tuloy ni Kate ang dibdib ng nobyo. Puro ka talaga biro, Sandro. Pero seryoso ako. Hindi ba't si Daddy pa nga ang nagsabi na hiwalayan kita? Siyempre hindi ko gagawin yun. Mahal kita, Kate. At pipiliin kita kahit saan pa tayo makarating. Sinundan ng matamis na ngiti ang mga katagang iyon ng binata. Dahil doon, lalo pang naging matibay ang pag-iibigan ng dalawa na handang harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanilang buhay. At makalipas pa ang ilang linggo, nag-cruise na rin ng landas ang dating matalik na magkaibigan na si Sandro at Paul. Inabangan kasi ni Paul ang pag-uwi ni Sandro at sa pagkikitang yun, bigla na lamang napuno ng labis na galit ang binata. Sapagkat matapos ang 3 taong pagtitiis niya, nakumpronta niya na rin ang kaibigan. Hayop ka, Paul! Anong ginawa ko sa'yo? Para gaguhin niyo ako ng ganon. Wika ni Sandro, naabot langit ang galit. Nauna muna ang pagtawa ni Paul bago sumagot. Utu-utu ka kasi. Bakit? Sa yaman ng pamilya mo, hindi ba't baliwala ang perang itinakbo namin ni Jessica? Hindi nakapagpigil pa si Sandro at inundayan ng suntok si Paul. Kung noon ay lalampa-lampa at nerd ang itsura ni Sandro, ngayon ay naging brusko na ito at pilit pinalakas ang pangangatawan upang kapag dumating ang araw na iyon,
ay magugulpin niya ng husto ang walang hiyang kaibigan. Hayop ka! Sisiguraduhin kong pagbabayaran yung ginawa niyo sa akin. Paulit-ulit na saad ni Sandro habang panay-unday ng suntok at tadyak sa dating kaibigan. Sa sobrang galit ni Sandro, halos malagutan ng hininga si Paul kung hindi lamang napadaan ng mga pulis. Agad na pinusasan si Sandro at dinala sa presinto habang si Paul naman ay itinakbo sa ospital. Halos habulin ni Kate ang hininga nang matanggap ang balitang nakulong ang kasintahan. Sandro, ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong nito habang sila ay nasa gitna ng rehas na bakal. Hayop na yan! Ang hayop na yan! Paulit-ulit na saad ng binata, kaya walang nagawa si Kate kundi abutin ito at pilit na niyakap sa kabila ng mga rehas. Huminahon ka lang, mahal ko. Gagawin ko lahat para makalabas ka rito. Wika ni Kate. Pahiram ako ng cellphone mo. Tatawagan kong abogado ko. Saad naman ni Sandro. At ilang saglit nga lamang ay dumating na rin ang abogado na tinawagan ng binata upang siya ay makalaya. Pag-uwi ng bahay, hindi mapakali si Kate at nagpa siyang matulog sa tabi ng nobyo. Sandro, please. Mag-iingat ka. Don't worry, babe. Everything's fine. Huwag kang mag-alala. Maayos ko rin to. Paninigurado ng binata. Buong akala ni Kate ay ayos na nga lahat, subalit nagising sila kinaumagahan dahil sa lakas ng katok mula sa pinto at ito ay walang iba kundi ang mga pulis. Sandro Baltasar, inaaresto ka namin sa salang physical injury at attempted murder. Saad ng mga ito. Nagpiyansa ng abogado ko kahapon. Anong kalokohan to? Sagot ng binata habang nasa tabi ang kasintahan. Sandro, takot na wika pa nito sa pangalan. It's okay, Kate. Tawagan mo lang ulit si attorney. Nakasave ang number niya sa cellphone mo. Bili ng binata bago dalhin ng mga pulis. Subalit na halip na sa abogado magpunta ang dalaga, dumiretso ito sa trabaho upang kausapin ang CEO. Sir Jack, please. Tulungan niyo po si Sandro. Naiiyak na pahayag ng dalaga at ikinuwento ang nangyari. Subalit matigas pa rin ang ama ng binata. Problema niya yan. Solusyonan niya. At ikaw bumalik ka na sa trabaho mo at huwag mong sayangin ang kinabukasan mo para sa walang kwentang bata na yan. Galit na wika ng matanda kaya hindi napigilan ni Kate na ilabas ang kinikimkim. Mahal ko pong anak niyong si Sandro at hindi po siya kasing sama ng sinasabi niyo. Niloko lang po siya ng mga inaakala niyang kaibigan at ngayon po nakulong siya dahil rin sa kanila. Nahinto ang dalaga nang sumabat ang matanda. Ano? Narito na sa Pilipinas sa mga hayop na yon. At talagang sinundan pa nilang anak ko. Galit na sagot nito at tinawagan ng kanyang assistant. Tiyakin mong hindi makakaalis sa mga walang hiyang yun ng bansa at mabubulok sa kulungan. Utos nito. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Kate dahil sa biglaang pagbabago sa reaksyon ng amo, kaya nagpaliwanag ito. Matagal ko nang sinasabihan ng batang yan na nasa maling grupo siya. Panimula nito at ikinuwento na noon pala ay dating nerd at bully si Sandro sa Amerika kung saan ito lumaki. Mabuting bata ito na sumusunod sa lahat ng sabihin ng ama hanggang sa makilala si Paul na siyang naging tagapagtanggol nito sa nangaapi. Subalit may maitim pala itong balak at iyon nga ay lokohin si Sandro gamit si Jessica. Tiniis ko siya ng ilang taon bago ako nagpasyang pabalikin siya rito sa kondisyong pagtatrabahuan niya ang nawalang pera ng kumpanya at hindi bilang executive kundi ang pagiging janitor. Dagdag pa nito. Sa pagkakataong yon, sumagot na rin si Kate. Handa po akong tulungan si Sandro sa abot na makakaya ko. Maging makadagdag sa pagbabayad niya sa perang nawala, sir. Alam ko rin pong hindi ako karapat-dapat sa anak niyo. Pero mahal ko po siya at ang sabi rin po niya ay ipaglalaban niyang pag-iibigan namin. Kaya natitiyak ko pong susuwayin niya kayong muli. Malungkot na pahayag ng dalaga. Ano bang sinasabi mo dyan, Kate? At sino namang may sabi sa'yo na hindi ako boto sa'yo? Nakangiting wika ng matanda. Napanganga ang dalaga. Bago pa ito nakasagot, nasa pintuan na si Sandro. Kate, masayang bati nito at agad na niyakap ang kasintahan. Sandro,
Mahal ko. Masayang tawag rin ng dalaga. Dad, thank you po. Akala ko po ay hindi niyo na ako mapapatawad. Buong paggalang na wika ni Sandro sa ama. Ayusin mo na ang buhay mo ngayon. Pagtulungan niyo ni Kate na mas lumago pa ang negosyo natin. Bili naman ng matanda. At dahil sa pagkakaayos ng mag-ama, nakulong na rin ang mga namamantala kay Sandro. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pinakasalan agad ng binata si Kate. Walang pagsidla ng kaligayahan ng bagong kasal na nabiyayaan ng kambal. Maging ang istriktong ama na si Jack ay lumambot ang puso ng nasilayan ng mga apo. Kagagwapo naman ng apo ko. Napakaswerte mo talaga, Sandro, kay Kate. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit na anong kalokohan. Sermon pa nito. Siyempre naman, Dad. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Salamat, mahal ko. Baling ni Sandro sa asawa at matamis itong hinalikan. Salamat rin sa suporta mo, mahal. Maswerte rin akong ikaw ang napangasawa ko. Sagot ni Kate. Tuluyan ang naging masaya si Sandro matapos ang hirap na pinagdaanan. Pinuno siya ng pagmamahal ni Kate na sinuklian rin naman niya at naging mabuting asawa. At sa gabay ng Panginoon ay patuloy silang namuhay ng masagana at maligaya. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli.